Okay. So ngayon naman, tuturuan naman kita ng mga topic na pwede mong gamitin para may escalate ang pag-uusap ninyo ng babae o yung activity ninyo patungo o papunta sa gusto ninyong mangyaring dalawa sa kama o kung saan nyo man gustong gawin. Okay, pwedeng sa damuhan, sa putikan, sa loob ng sasakyan o kahit saan man. Okay? Pero ang punto dito is, okay, kumbaga ang mga malalaman o maririnig ninyo ngayon o matututunan ninyo ay yung mga bagay na dapat mong sinasabi o pinag-uusapan ninyo habang magkasama kayo para mailbugan yung babaeng kasama mo o mag-escalate nga ito o mag-elevate ito papunta sa isang mas romantikong activity. Okay? Well, una sa lahat, bago natin simulan itong topic na ito, gusto ko munang malaman ninyo na iwasan ninyo na mag-open up o mag-start ng isang topic o conversation na tungkol sa mga bagay na walang pupuntahan. Okay, yung sabihin nating basta kwentuhan lang. Okay, yung tipong pagkukwentuhan nyo lang yung tungkol sa relihiyon o tungkol sa paborito niyang cartoons. Okay, o sabihin nating sino yung political sabihin nating leader na sinusundan niya. Okay, yung mga ganyan. Huwag yung mga ganyan, okay? O kaya sabihin natin dahil tinanong mo lang siya sa isang bagay, okay, na hindi naman magbibigay sa kanya ng vibe o mood na romantic o sexy. Okay? Again, ang goal natin dito ay yung makaramdam siya ng elbog o mag-init yung karburador o yung engine nitong babae na ito. Okay? Dahil sa mga moment na ito, kung sabihin nating tama na yung sitwasyon, let's say nasa loob na kayo ng kwarto o nasa club kayo tapos tama na yung moment na nakainom na kayo tapos touchy na siya o romantic na kayo, physical na kayo, okay, yung tama na yan, okay, then pag nagamit mo nga ito, sigurado, then kumbaga ito na nga yung tamang timing para dito. Okay, so huwag na natin pahabain pa para hindi na tayo maligaw pa. Well, ano ba yung mga bagay na gusto kong ituro sa inyo ngayon? Well, una sa lahat, ang isa sa mga technique o topic na pwede mong i-open up sa babae, kadalasan, ay of course yung mga romantic na tanong. Okay? Like for example, ano ba yung paborito niyang sexy na damit? O sabihin natin, ano ba yung paborito mong damit na para sa iyo sexy o yung pinaka-sexy para sa iyo? Okay? O ano ba yung paboritong parte ng katawan ng lalaki na nat-turn on ka, okay? O sabihin natin ano yung paboritong kulay mo na sexy para sa iyo, okay? Mga ganyang klaseng question. O kaya naman, pwede mo rin siyang tanungin tungkol sa sabihin nating mga actual fantasies niya, o kaya sabihin nating mga ano niya. Tandaan ninyo, habang tinatanong mo ito, make sure na nasa moment na kayo ng kainitan na. Okay, nagawa mo na ibang mga game na itinuro ko sa inyo, na ipasa nyo na yung mga sheet test. Okay, nasa moment na kayo na sabihin nating ano na kayo, yung romantic na nga kayo, o yung touchy na kayo, sabihin nating iba na yung tingin niya sa iyo, tapos ramdam mo na mainit na. Okay, wag mo basta itatanong yung tungkol sa mga bagay na ito nang nag-uumpisa pa lang kayo ng kwentuhan ninyo. Okay, tandaan mo, pang-elevate ito, patungo, papunta dun sa bagay na dapat na mangyari sa inyo. Okay, again, so pwede mo itanong yun, ano yung mga actual fantasy niya, pwede mo itanong kung ano yung mga favorite position niya, diba? O kaya, pwede mong itanong sa kanya kung sabihin na nating ano yung mga paborito niyang o kaya well, pwede mong itanong sa kanya kung ano yung mga music na paborito niya na nagto-turn on siya, and mga movie na napanood niya na sexy, o kaya naman pwede ka ring mag-open up
ng isang topic na tungkol dyan sa mga bagay na iyan. Okay, like for example, pag-usapan ninyo yung kanta ni Bruno Mars na tungkol sa Versace on the Floor, o title ay Versace on the Floor, di ba? Sexy kanta yan. May sexy na title na ano yan, na lyrics yan, na vibe yan. Okay, pwede nyo pagkwentuhan yan, di ba? Paborito mo ba yon, o pinapakinggan mo ba yon, di ba? O sabi mo, actually, kapag may kasama akong babae, madalas napapatugtog ko yung music na ganito. Okay, pwede mo sabihin na ganyan. Depende kasi yan sa pag-uusap ninyo. May tamang timing, okay, kung kailan mo ipapasok at i-deliver yung ganyang klaseng mga topic. Okay? Even yung, sabi natin, romantic movie na sexy, di ba? Pwede nyo pag-usapan yung mga, let's say, 365 days. Napanood mo ba yung 365 days? Diba? Mga ganun. Okay, tanongin mo, alam mo, medyo napapansin ko, may nabibigyan mo ko ng, alam mo, feeling ko nabibigyan mo ko ng 365 days vibe. Diba? Ganun, ipapasok mo. Basta, kumbaga, nasa topic siya. Okay? O kaya sabihin natin, pwede mo itanong sa kanya, napanood mo ba yung 365 days? Diba, ganun? O kaya sabihin natin, pwede mong itanong sa kanya ano yung paborito niyang scene doon. Okay? O kaya pwede mo siyang tanungin ano yung paborito niyang sexy na R&B music. Okay? Tapos ito pa, isa pang topic o pwede pang isang technique na pwede mong gawin. Pwede mong laruin yung imagination niya. Okay? Tungkol naman sa sa mga location o kaya travel. Yan, isa yan. Travel ay isa sa pinaka-sexy o sabihin nating pwedeng gamitin para ma-escalate ang emosyon ng babae para makaramdam siya ng elbow. Like for example, sabi mo, have you ever been to Boracay? Pag sumagot siya, yeah, napunta na ako doon. Sabi mo ganun. Actually kasi na-imagine ko tayong dalawa doon Nang tayong dalawa lang. Tandaan mo kayong dalawa. Kapag nagkukwentuhan kayo ng babae, make sure na kung gusto mo ma-elevate ito sa may mangyayari sa inyo o makaramdam siya na elbow, make sure na yung mga kwento mo o yung mga image na pinipinta mo sa utak niya ay palaging magkasama kayo doon. Okay, hindi yung tungkol lang sa'yo o tungkol lang sa kanya. Okay, so sabi mo, na-imagine ko kasi tayong dalawa doon. Nandun tayo sa shore. Okay, magkwento ka na activity. Nandun tayo sa seashore, doon sa may tabing dagat. Tapos may sand, di ba? Tayong dalawa doon ng gabi. Tapos umiinom tayo habang may bonfire. Tapos nakikinig tayo sa sa music, di ba? By the way, ano ba yung mga paborito mong romantic na na music? Yun yung mga pwede natin pakinggan. Ganun kasi mo, yung paborito mo, sasagot yan. Gusto mo pa rin pala yung Versace on the Floor. Actually, gusto ko rin yan. Pero ito lang, isa sa mga gusto kong pakinggan is yung ganito. Di ba? Pwede mo i-mention yung ibang mga bagay na alam mo. Okay? Basta, ang idea ay palaging yung topic na pag-uusapan ninyo ay pa-escalate o papunta sa may mangyayari sa inyo. Okay? Hindi yung sabihin nating basta nagkukwentuhan lang kayo. Okay? Dahil tanda mo, nililid mo siya sa bagay na kailangan na maramdaman niya. Kasi kailangan siya maging komportable o sabihin nating makaramdam ng masculinity o security sa iyo, o sabihin na nating mapunta nga dun sa mood o vibe na sexy o romantic para may mangyari sa inyo. Dahil hindi kaya ng babae na basta i-switch on ito sa sarili niya nang ganun lang kadali o nang siya lang mag-isa. Pero pwede niya ito maramdaman. Pwedeng sa physical, pwedeng sa looks mo. Okay? Pero napakadalang. Dadalin mo talaga siya doon. Dahil gaya nga ng palagi ko tinuturo sa inyo, may dalawang bagay ka na dapat na maintindihan na kumbaga dapat na ginagalaw mo sa babae. Okay? Yung isa yun sa baba, okay, o yung katawan niya, o yung kung ano man yung meron sa kanya, okay, shout out YouTube, okay, and of course yung tenga niya, yung mga bagay na naririnig niya, ililid mo siya. Kailangan alam mo kung paano i-mentally stimulate ang babae gamit ang bunganga o ang mouthpiece mo. Okay? Dapat alam mo kung paano magsalita para ma-lead siya papunta doon. Okay? Dahil, again, sa isang relasyon, ang alpha ay yung lalaki. Okay? Ikaw ang leader, yung babae ay yung beta o yung follower. Okay? So, kahit na sabihin nating gusto niya pa na may mangyari sa inyong dalawa, o type ka rin naman niya, kung hindi mo siya kayang ilagay sa ganong klaseng vibe o mood
o sitwasyon o posisyon, then maaring hindi pa rin mangyari sa inyo yung bagay na iyon. Okay? Dahil ang babae, sumusunod lang sila. Okay? Kung ano ang reaksyon ng babae, ito ay dahil sa leadership mo. Okay? So kung sabihin natin, madalas nga, kahit di ka pa niya ganun ka-type, o hindi ka naman ganun ka physically gifted, ganun kagwapuhan, kung marunong ka na mag-game, o mang-seduce, o sabihin natin, ilagay ang babae sa tamang posisyon, o mood, o vibe, madalas bibigay din talaga, o sabihin natin pumapayag siya kasi nga gusto na rin niya. Okay, again, ayoko ng hindi consensual, ayoko ng pilitan, ayoko ng sabihin nating ginawa mo ito ng illegal. Okay, palaging legal lang tayo. Okay, pero yun nga, ililid mo siya. Okay, kasi nga kung anong reaksyon niya, yun ay bunga o resulta ng leadership mo sa kanya. Okay, so ilalagay mo talaga siya doon. Ikaw talaga yung gagawa ng paraan para makaramdam siya ng elbow. Matter of fact, even sa pag tour play, okay, tour play, okay, pag tour play sa kanya, ikaw din ang niyan, magi-initiate niyan. Tayo talagang initiator, okay, o nag-uumpisa sa mga bagay tungkol sa babae, sa pakikipagkilala, sa pag-aaya ng date. May mga times sila din, pero not all the time. Okay? And mas malaki ang maganda ang magiging resulta kung tayo ang nag-uumpisa. Okay? Tayo mangingilala, tayo mag-aaya ng date, tayo rin magpapainit sa kanila. Okay? Tayo rin ng magpapabasa ng nila, okay? Magpaparamdam ng elbow sa kanila hanggang sa may mangyari sa atin. Pero pag nangyayari na, then mas maganda kung mas siya yung pagtatrabahuhin mo sa iyo. Kasi sa moment na iyon, kapag submissive na siya at feminine na siya, dahil naramdaman na niya yung masculinity mo, let's say, komportable na nga siya, okay? Then, para mas maging feminine siya, mas gusto niya na siya yung nagsisilbi sa lalaki niya. Okay? Hindi yung ikaw yung nagsisilbi na sa kanya. Kumbaga, pag-iinitin mo lang yung engine. Pag mainit na, siya na yung tatrabaho sa iyo. Okay? So, again, bawal ang mga tanong na walang kakahinatnan, walang kakapuntahan, lalo na yung mga tungkol sa politics at religion, o sabihin na natin ito pala, yung tungkol sa kung kailan yung first time na nangyari sa babae yung bagay na ito, mag-ingat kayo sa tanong na yan. Okay, kung virgin pa siya, o kailan yung first time niya, kasi kadalasan, yung ibang mga babae, hindi maganda yung mga karanasan nila. Okay, so instead na mailagay mo siya sa magandang mood, baka masira pa yung mood niya pag naalala niya yung panahon na iyon. Okay, so as much as possible, tigilan niyo yung tanong na yan. O sabihin natin, layuan niyo o i-avoid niyo yung tanong na iyan. Okay, mag-itanong mo na lang iba, yung mga tungkol sa music, sa movie, diba? O kaya bigyan mo siya ng imagination, diba? Tungkol do sa beach, o kaya sabihin natin kung saang lugar man, diba? Let's say, park na sexy, mga ganyan, o club na sexy, diba? O kaya sabihin mo, mga VIP na lugar sa club, diba? Mga ganon. Have you ever tried having o may nakadate ka na ba na lalaki sa loob ng VIP room ng isang club? Yung kayong dalawa lang, doon, umiinom lang kayo. Ganon, di ba? Pwede kayo mag-umpisa doon ng kwento, tapos sabihin mo sa kanya na ikaw kasi dati, may date ka na dinala ka sa ganun, kayong dalawa lang, nilock nyo yung pinto, tapos ganito yung nangyari sa inyo. Sabihin mo ganon. Tapos biglang tanongin mo siya, ikaw ba, ano ba yung, favorite na drinks mo na kadalasan iniinom mo kapag may kasama kang lalaki? Pag sinabi niya kung ano yun, totoo, gusto ko rin yan. So, totoo lang, ang dami ko mga babae na nakadate na ininom din namin yan at kadalasan talaga na-turn on sila sa akin kapag yan yung iniinom namin. Okay? So, ganon. Tapos, yung boses, yung tonality, yung sabihin natin, yung eye-to-eye contact, okay? Yung body language, okay? Masculine frame, lahat yan, dapat present yan. Okay? Hindi po pwede na para ka nakikipagkwentuhan sa kaibigan mo. Okay? Walang friendly vibe. Okay? And wala nga yung mga topic na religion, mga tungkol sa politics, dahil baka mamaya hindi pala kayo pareho ng view sa religion, hindi pala kayo pareho ng view sa politics, di namatay pa yung sitwasyon, di ba? Ayaw niya pala do sa paborito mong politician, hindi pala niya gusto yung mga paniniwala mo religiously, then pwede pa ngayon siya mawala. Okay, so again, mas maganda kung romantic, okay? Dahil of course, ini-escalate nga natin ito.
Okay, lugar, travel, music, liquor, okay, actual fantasies, okay, body parts, okay, physical activity, okay, like for example, yung sabihin mo, anong paborito mong kanta, di ba? Tinanong mo. Tapos ngayon, sinabi niya, sexy na kanta. Versace on the Floor. Actually, that's sexy for me. Tsaka yung mga kanta ni Chris Brown. Oh, really? Actually, ako nga, pagka dati may nakadate ako, habang nakikinig kami ng Versace on the Floor, hinawakan niya ako sa, ano ko sa arms ko, o kaya sa legs ko. Paghawak niya sa akin, turn on na ako agad. Example lang to, alam niyo naman sa YouTube, iniingatan ko yung pananalita ko, okay? Pero ganito yung idea, okay? Hinawakan niya ako sa legs ko, pero hinawakan niya sa legs ko, tapos medyo na-turn on ako, nag-init ako ng mga times. And ikaw, kapag ka nakikinig ka sa mga R&B o sexy na music, some parte ng katawan mo ikaw na turn on. Ano yung mga paborito mong hinahawakan sa'yo? Ganun. Again, may timing para sabihin mo ito. Huwag mo itong basta sasabihin ng hindi pa kainitan ng pag-uusap ninyo. Okay, maganda to kung medyo physical na siya sa'yo, umahawak na, mihipo na, tapos mahalik-halik na sa'yo. Okay? So, and again also, halik-halikan mo sa mga parte na alam nyo naman kung ano yung sinasabi ko. Okay, dito delikado. Okay, kasi nga, alam nyo naman kung anong ayaw ko dyan, dahil alam nyo naman kung ano rin ang mga sinusubo ng mga yan. Okay? As much as possible, sa may bandang dito na lang mag-umpisa. Okay, iniingatan ko, dahil alam nyo naman sa YouTube. Okay, so, okay. So, yeah, be romantic lang. Okay, so, yeah, ganun mga klaseng topic, ganun klaseng mga questions, okay? Pwede kang magtanong ng mga questions na sexy din. Tapos pwede kang mag-open up ng isang conversation na tungkol sa sexy na lugar, sexy na pelikula, sexy na na music, okay? Tapos bigyan mo siya ng imagination, magpinta ka, okay? Tapos yeah, basta kailangan mapunta siya sa ganong klaseng vibe o ganong klaseng mood, okay? And also, again, mas may plus kung yung lugar din na kung nasaan kayo, romantiko. Okay, may music na romantic, may maganda nga kung yung music mismo pinapatugtog niyo, yung pa yung magiging topic niya, eh. 'Di ba? O itong music na to, no? Sexy, no? Nga dito tabi sa akin. Ganun, kasi sexy, no? Yeah. Sigurado may naalala ka dyan kasi napapangiti ka sa akin, eh. Okay, ito ay contact habang sinasabi mo yun. Okay, so yeah, maingat lang tayo sa YouTube. Okay, but anyway, so ganun lang. Okay, tapos maganda kung maganda yung ilaw, yung vibe, 'di ba? Dim light, 'di ba? Lampshade lang, 'di ba? Ganun. Kumbaga yun nga. Dinadala mo siya sa ganung klaseng mood. Kasi hindi pwedeng gusto mo may mangyari sa inyo tapos yung pinapanood ninyo Robin Padilla kung saan action, okay? O kung sabihin natin music ninyo na pinapakinggan ninyo sabihin nating April Boy Regino, 'di ba, na nagwawala siya sa kanta. 'Di ba? Yung mga ganun, wag ganun. Kailangan ilagay mo siya sa mood. Okay? Dahil nga ikaw ang leader, siya ay follower lang. Pero once na mailid mo na siya at mainit na siya at nag-uumpisa na kayong may mangyari sa inyo, hayaan mo naman siya na siya rin yung gumalaw. Pero not all the time. Pero most of the time, siya yung paggalawin mo sa'yo. Siya yung pag-performin mo. Okay? Dahil pag ikaw nag-perform sa kanya, bababa ang tingin niya sa'yo. Maaring hindi niya gaanong ma-enjoy yung ginagawa ninyo o ma-enjoy man niya, kasusunod bababa na yung tingin niya sa iyo dahil ikaw yung nagpe-perform para sa kanya. Okay? And maniwala kayo sa akin, alam ko marami nagtuturo dyan na pagsilbihan ninyo ang babae sa kama, pero maniwala kayo sa akin, pero pag siya ang nagawa niyang magsilbi sa inyo, okay, nang dahil sa emosyon na nararamdaman niya sa mga moment na iyon dahil gustong gusto ka niya, mas masasarapan pa siya at mas mauulit pa ito ng paulit-ulit dahil nga naparamdam mo sa kanya na babae siya. Okay, dahil tandaan nyo, ang pagpapagalaw o yung may mangyari sa inyo ng babae, ito ay a form of submission. Dahil para hayaan kanya na gawin yun sa kanya. Okay, para may mangyari sa inyo. Okay, then ibig sabihin nun, pagsuko niya sa iyo, pagbigay niya yun sa iyo. Okay, so kung submitted siya, tapos sumubmit ka, okay, then wala na yung masculinity mo doon. Okay, so as much as possible, dapat siya yung mapasubmit mo. Kailangan mas masculine ka sa kanya, tapos siya yung feminine para makaramdam siya ng comfort at yung emosyon niya maapektuhan ito para mailagay mo siya sa isang romantic o sexy na vibe.
Okay, so hanggang dito muna tayo. Okay, mag-enjoy kayo. Pero mag-ingat din palagi. Okay, dahil marami ring mga bagay na pwedeng mangyari kapag nandoon na kayo o nagawa nyo itong bagay na ito. Pero alam ko naman na alam nyo na kung ano yung mga bagay na ito. Pero of course, ang focus pa rin natin is grind and purpose natin. Okay, tandaan nyo, safe X is the best X. Okay, so mag-ingat habang nag enjoy. Okay, pero again, doon din tayo palagi, of course, sa legal at yung sabihin na nating pareho kayong mag-enjoy o magiging masaya sa mga moment na ito. Stay!